Hello Pisces! Alamin natin dito sa reading na to with the help of this deck kung ano yung mga dapat mong isurrender para matanggal yung mga blockages mo sa buhay. Yan. Gawin nyo lang guide dito ha. Kayo talaga ang merong decision sa buhay nyo, sa sarili nyo. Kayo ang in charge of your life. So, you just use this as a guide. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Collective reading lang ito. Hindi nyo to personal reading. Take note, no? So, ang intention ko dito sa reading na to is makatulong, ma-detect, ma-pinpoint, lilitaw yung mga dapat nyong isurrender. No? At kung sensitive kayo, balat sibuyas kayo, wag na kayo magpatuloy. Para lang to sa mga open-minded. Willing makinig. Okay? Maraming salamat sa support mo, Pisces. Kung matagal ka nang nakasubaybay, sobrang na-appreciate ko yan. Pati yung mga wonderful comments. At don't forget to like, follow, subscribe kung bago po kayo. Shoutout sa ating mga YouTube channel members, pati na rin sa ating FB page subscribers. Regarding mga personal readings, dumiretso kayo sa aking FB page or basahin nyo yung description nitong video. Yung mga gusto mag-join sa ating YouTube membership, YouTube page membership, hanapin nyo lang yung join button doon or naglagay ako ng link sa description. Yung mga gusto naman mag-avail ng subscription sa ating FB page na sa tabi ng pangalan ng page ko yung subscribe button. Una ay surrender low self-esteem. Nawawalan ka ba ng believe sa sarili mo, self-worth? Surrender your ego. Nagkakaroon ka ba ng mga difficulties sa relationships? Or nagkakaroon ka ba ng difficulties na magkaroon ng success dahil lagi na lang yung ego mo yung nasusunod? Surrender to success, ito dapat i-embrace, no? Itong dalawa, dapat i-let go, i-surrender. Pero ito, dapat mo itong maging open or tanggapin mo yan. Success, no? Surrender fear, ayan, pwedeng yan, may mga fear ka, meron ka pang insecurity, low self-esteem, merong ego, no? So, marami-raming blockages yan. Stress, isa pa to. Kasi, diba, traffic, example. Palagi naman traffic, alam natin yun. Magmumura ka pa ba? Init pa ba ulo mo? May stress ka pa ba? Tataas lang BP mo, mapapaaway ka lang sa kalsada, sa driving kapag ka matraffic. Hindi naman na magbabago yun eh. Diba? So, anong nangyayari? Kinakain ka ng stress. Araw-araw, hindi mo napapansin? Sa kaka-stress mo, tumataas yung cortisol levels mo, tumataas BP mo. Nagkakasakit ka. Diba? Unhealthy. Baka mamaya nagkakasakit ka na pala, hindi mo alam dahil sa palagi kang nai-stress. Surrender to trust. Mahirap talaga yung trust, no? Pero hindi lang ito about your relationships. This is also about trusting yourself and your decisions. So, umpisahan na natin dito sa problema sa self-esteem. Ano naman yung reason? Pinpoint natin, ma-analyze natin, Pisces. Bakit naman bumababa yung self-esteem mo? Sa anong mga kadahilanan ikaw ang nakakaalam niyan? Ngayon, paano mo ngayon makukure or may susurrender itong kawalan ng self-esteem, kababaan ng self-esteem mo. Ito ang malaking blockage para ikaw ay maging successful, makatanggap ng true love, ng abundance sa buhay mo. Kasi nga, ikaw mismo, pwedeng dinadoubt mo yung sarili mo or may mga imperfections ka na nagiging insecure ka, hindi mo 100% ini-embrace yung mga yon, nawawalan ka ng confidence, tiwala sa sarili mo, self-worth,
Importante yan. 'Di ba? Pagka ikaw mismo, hindi mo binavalue yung sarili mo, anong klaseng partner yung mapupunta sa'yo? Alam mo na. Kasi nakikita nila sa'yo paano mo rin itratuin sarili mo eh. Paano ka mag-expect na respetuhin ka ng iba kung sarili mo mismo hindi mo nirespeto, or paano sila magkakaroon ng belief sa'yo kung ikaw mismo sa sarili mo hindi ka naniniwala sa sarili mo, dinadoubt mo yung sarili mo, dinadown mo yung sarili mo. So blockage yan, tanggalin mo yan, no? Yung ego, yan, ego, malaking ano yan. Yung ego natin yan, yung laging nagpi-prevent na ma-improve tayo, mag-grow, or makorek yung mga mali sa atin. Kasi pag mataas yung ego mo, ayaw mo nang kinokorek ka. Gusto mo lagi kang tama. Ayaw mo nang hindi ka komportable. Ayaw mo umalis sa comfort zone mo. Ayaw mo nang ikaw yung mauuna, magpapakumbaba. Ayan, maraming examples na yung mga binanggit ko. Sa relationship na lang di ba? Na nagkaroon ng conflict Hindi nagkakaroon ng healing. Pagkakapatawaran dahil sa ego. Mas pinipili yung pride, yung ego. So, yan? Isang malaking balaki dyan para matanggal yung mga burdens, yung mga blockages, no? Sa mga connections mo. Success. Paano ka magkakaroon ng success? Yung binanggit dito kanina. Dapat i-build mo muna yung sarili mo, yung confidence mo, self-worth. Importante yan para maka-attract ka ng success, love, abundance. No? Ayan, i-embrace mo to. Ayan, magbubukas yung possibilities sa'yo Meron parang gate dito. You are ready to experience abundance. Don't look back at previous roadblocks or difficulties. Huwag ka na mag-look back doon sa mga tapos na. Mag-focus ka dito sa present mo. Ayan, Leap into an exciting new world of possibilities. So, may paparating na possibilities sa'yo. Kung willing kang mag-take ng risk, mag-leave ng comfort zone mo, yan, ito yung mga binanggit ko sa'yo kanina, at magkaroon ka ng belief sa sarili mo. Ayan yung door to success, no? Mangyayari lang yan pag natanggal mo tong mga blockages dito. So, na iniisa-isa natin. Ito pa, fear. Palagi ka natatakot, or ayaw mo mag-leave sa comfort zone mo, ayaw mo mag-try, masyado ka sigurista. May mga time, syempre, na ingatan natin sarili natin, pero minsan, kailangan nating mag-try, lakasan yung loob natin. Diba? Hindi mo malalaman ano yung nandoon sa kabila nitong na to, opening na to, kung hindi ka hahakbang doon. Yan Let go of the fearful stories you are telling yourself. Okay. So, ito yung mga scary scenarios na nai-imagine mo, hindi pa man din nangyayari, Pisces. Nagki-create ka na ng mga nagki-create ka na kagad ng mga fears or paranoias mo, na yun yung nagiging blockage para ikaw ay makakaroon ng bagong experience, ng growth, ng expansion, or ng happiness. Kasi di ba minsan yun, pag masyado tayong takot mag-try, hindi tayo nagiging happy, hindi natin na-discover yung mga dapat nating ma-discover. No? So, i-let go mo yan, yung mga fearful stories na yan, mga limitations, beliefs mo, nakakahinder ng growth mo, nagiging blockage. Nagiging barrier yan para mabuksan itong possibilities. Stay in the moment, di ba? Huwag mo munang isipin yung mga scenarios na yun, na nai-imagine mo. Wala ka pa man din doon, pero nandun na yung fear mo Focus on solutions instead of
natatakot ka, ayan, mas mag-focus ka sa solution and celebrate every baby step forward. Ito rin yun, no, surrender to trust. Kasi pag may fear ka, wala kang trust. Trust yourself and your decisions. O, kasama rin yan dito. Sa self-esteem, sa confidence, sa belief mo, sa sarili mo. O, don't be swayed by other people's strong opinions about what to do. Kasi ibang tao, poison yung bunganga nila. Instead na ma-inspire ka, ma-motivate ka, lalo ka nagkaroon ng fear, lalo ka tuloy nag-alangan. Dahil dun sa mga dinidikta nila na mga, ewan ko, minsan yung iba dito meron lang naman or nangingialam lang. So, mafe-feel mo naman alam mo naman siguro kung sino yung mga tao talaga na dapat mong pagkatiwalaan, nagmamalasakit, nagmamahal sa'yo at iniisip nilang kapakanan mo. Yun, pwede kang makinig dun. Diba? Pero hindi lahat ng tao na nagdidikta sa'yo, nangingialam, nagkikriticize, may magagandang intention. So, dapat alam mo, may discernment ka pagdating doon. Yan, no? Huwag ka basta masway dito sa mga strong opinion nila. Ba, dinadown ka nila, dinidiscourage ka nila. Basta ba wala namang masama doon sa gagawin mo Hindi ka naman nagkakasala or nakakasakit ng iba o ano man diba? Okay lang yun. Hindi ka lumalabag ng mga kautusan sa inyong sa inyong faith or sa mga pinaniniwalaan yung simbahan, basta hindi lumalabag. Di ba? Basta mabuti, hindi masama. Take action and be confident that you have chosen the right path. So mag-trust ka lang sa process, mag-trust ka doon sa iyong path. As long as sa mabuting landas yan, wala kang nilalabag na kahit hindi siya masama sa iyo, hindi masama sa ibang tao. Pero isurrender mo rin yung stress. Parang fear stress. Ito yung binanggit ko kanina yung alam naman natin na araw-araw matraffic, na-stress pa tayo. Nangyari, tumataas BP mo, tumataas sugar mo, cortisol mo, na-i-stress ka, lalo ka tuloy nagkakasakit. Andyan na yan Paano mabawasan yung stress? Management. Nai-stress ka kasi lagi ka nalilate sa trabaho, di siguro agahan mo pa ng konti gising mo. Huwag ka na munang magpuyat sa Netflix, sa FB. Tulog ka ng maaga. Hindi, sinasabi ko may mga ways para ma-manage yung stress. Alam ko, normal lang tayo human. Nai-stress tayo. No? Pero, may ways din na pwede tayong maging open-minded na paano natin babaguhin yung mga pattern na yan, mga routine para mabawasan yung stress. Halimbawa, nai-stress ka dun sa post sa FB. Ayaw mo yung mga post niya, naimbierna ka. Hide mo. Kung ayaw mo siyang unfriend, hide mo. Diba? Ibibig ko lang sabihin, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Isa to sa balakid sa'yo. Pwedeng, halimbawa, kung may mga sakit ka ngayon, baka nga siguro dahil nai-stress ka. So, it's binigyan tayo ng discernment Napakiramdaman natin yung sarili natin. Alagaan natin. May obligasyon tayo sa sarili natin. Porke ba binigay sa iyo ang katawan na yan lang, di ba? Ikaw ang alam mo, ano yung kinakain mo. Ano yung nakaka-apekto sa health mo. Ano yung mga nagpapaganito sa alam mo yan Ikaw yan Unless matigas ulo mo, ayaw mo talagang, alam mo yun, alam mo nang hindi dapat, alam mo nang nakakasama sa'yo yun, di ba? Yun. Para matanggal yung mga blockages. Kasi kung halimbawa, lagi kang may sakit, yung pala, ang cause stress, pwedeng ito yun. Di ba?
So, yan, Pisces, ito yung mga nakuha natin at ang sana makatulong sa'yo. Kasi yun naman talaga intention ko sa reading na to. Don't forget to leave a comment, pa-like and share na rin. Godspeed, babush!